10 araw na lamang ang natitira bago ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Natapos na rin ang pre-trial conference ng House Prosecution at ng defense team ng Vice Presidente kung saan sinuri at minarkahan ang mga ebidensyang ilalatag ng magkabilang panig sa paglilitis. After 5 days of pre-trial conferences from June 18 and June 22 to 25, we have completed the marking of documentary exhibits, identification of our intended witnesses, submitted our respective proposals for stipulations, and made appropriate manifestations and requests in preparation for the trial proper on July 6. Ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, naging matagumpay ang layunin ng pre-trial conference na gawing mas mabilis at mas episyente ang magiging pre-impeachment trial. Ngunit kaugnay sa petisyon ng prosecution na buksan ang kontrobersyal at selyadong Bureau of Internal Revenue box, kiniwestiyon nila ang pagtutol ng kampo ni Vice President Duterte. Giit ni Tolosa, hindi anya normal na magkaroon ng argumento sa usapin ng pagbubukas ng kahon dahil ang layunin lamang ng pre-trial ay markahan ang mga ebidensyang gagamitin sa paglilitis. Very unusual ho yan na even just the marking of the sealed BIR box was vehemently objected to by the other party. Pahayag naman nila Naudal Sur Representative at House Prosecutor Zia Alonto Adyong, mahalaga ang nilalaman ng BIR box dahil may kaugnayan ito sa mga alegasyon ng unexplained wealth laban kina Vice President Sara Duterte at Attorney Manasseh Man Scarpio. Anya, maaaring makatulong ang mga tax records upang maipaliwanag kung tugma ang mga ito sa idineklarang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente. Para kay Adyong, tila nagpapakita ng pag-aatubili ang depensa sa paulit-ulit nitong pagtangging buksan ang kahon. From the very start na ayaw nila, it only speaks to us one thing, no? Na parang takot sila mabuksan itong box na ito. No? Baka ito yata yung smoking gun. In fact, hindi lang hata ito smoking gun. Para mukhang armory na itong box na ito. No? Dagdag ni Tolosa, nanindigan ang prosecution na dapat markahan ang mga dokumentong nasa loob ng BIR box bilang bahagi ng proseso. Ngunit ayon sa kanya, paulit-ulit itong tinututulan ng depensa hanggang sa minabuti na lamang ng clerk of the court na hilingin sa kabilang panig na isumite ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng isang liham. Any need for that, no? Kasi precisely, both parties identified in their pre-trial briefs as part of their reserved documentary exhibits, the BIR submissions. No? So, kaya ang tingin namin, this should not be a contentious issue. Since pareho natin gustong gamiting ebidensya to, then let's open it, let's mark it. Samantala, sinabi naman ni Batangas Representative at House Prosecutor Jervil Luistro na iginagalang nila ang kapangyarihan ng impeachment court na magpasya kung bubuksan ang BIR box. Aminado rin siyang hindi nila inaasahang magiging usapin pa ang pagbubukas nito sa mismong pre-trial proceedings. Sa July 6, nakatakdang magsimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga alegasyon ng grave threats, misuse of public funds, corruption, unexplained wealth at betrayal of public trust. Para sa Euro TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.